Tignan nyo nga yan. Ganyan. Sa amin po sa Pasig, ito magkaulam nilugaw, piniritong bawang, at saka okoy. Subukan natin isawsaw natin. Nako po, mahabagin. Kulang po ba ang umuhigop ng suka? Asim. Konting mantika lang, 2 kutsarang mantika. Painitin po natin yan. Bawang, para lang po may ma-partner tayo dun sa ating okoy. Luya, yan na po natin ng manok. Ito po yung lechon manok, yung mga dulo-dulo, kinuha ko. 1 kutsarang patis. Kung ayaw pong maglagay, bahala kayo, pampalasa, 1 chicken cube. 4 na tasa ng tubig. 2 muna lalagay ko kasi po ganito gagawin ko. Ilalagay ko na po itong malagkit sinain ko na habang nagluluto ako ng okoy. Ilagay na po natin dyan. Lugaw-lugawan lang to. Para lang po meron tayong ma-partner dun sa ating okoy. 1 gatang na malagkit lang inilagay ko Lagyan ko po ng konting kasuba. Konting gatas na evaporada para po mas maging creamy at malasa. Lang tignan nyo, kumukulo na. Lugaw na, kapartner na nung ating okoy. Konting laman. Lagyan natin ng laman. Sibuyas na mura. Niritong bawang. Nako po, ang sarap. Umpisahan po natin yan sa 1 itlog. Batiin po natin yung itlog. Alam nyo, kung susundan nyo po talaga itong aking mga ricado eksakto, talagang malutong ang okoy na lalabasan nyo. Timplahan po natin ng asin, konting paminta. Pagsamahin po natin yung kalahating tasang cornstarch, kalahating tasang harina. Haluin po natin yan. Dahan po natin ilagay dito sa ating binating itlog. Haluin po natin. Ito po ay 1 tasang tubig. Pero hindi ko po isasama lahat. Uutik-utikin ko. Pero sasabihin ko sa inyo sa uli kung gaanong tubig ang nagamit ko. Basta dahan-dahan lamang. Pwedeng magdagdag pero hindi na pwedeng magbawas. Kaya dapat utik-utik lang. Todo na po natin itong ating harina at saka cornstarch. Konting tubig. Maging matyaga lang po kayo sa paghahalo at nang mawala yung buo-buo. Konti pa. Wala na po akong atsuete food color na kulay orange. So ito po yung ilang patak ng food color. Uli po ang ating paghahalo. O kung susundan nyo ang nailagay ko po kalahating tasa ng tubig. Nakikita nyo naman, di ba? Yun lang po ang ilalagay nyo. Kung gusto nyo talagang maging malutong ang inyong okoy. Katulad ng ginawa ko. Ganito po malabnaw, pero hindi naman masyadong malabnaw, hindi rin kalaputan. Ganyan po ang consistency. Magsimula po tayo sa kamote. Ganito pala ang maganda at ang maayos na paggawa ng okoy kung pambenta. Di pala dapat sama-samahin lahat. O ang lahat po ng nakikita nyo na idadagdag ko na ricado mga ritaso galing dun sa lumpiang sariwa na ginawa natin ng isang araw. O ito naman, ito po ay singkamas. Tingnan nyo, konti-konti lamang. Lalagay ko na po ang recipe tsaka yung eksaktong sukat ng mga ricado dito sa baba. Ito naman po, repolyo. Kung mapapansin nyo, ang hiwa po ng mga gulay pare-pareho para madaling maluto at sabay-sabay. Tapos, yung aking repolyo, nako, ito natuklasan ko. Huwag nyo itatapon yung bang parang ugat o yung puno, yung hugpungan, yung matitigas, yung pala ang mas masarap sa okoy. Tinatapon lang natin yun Ngayon, pwede ng pang negosyo. Siyempre, masarap, may konting kinchay. Hindi po pwedeng walang kinchay ang ating okoy. O yung tokwa din, galing po ito dun sa lumpiang sariwa, natira. Ilang piraso ng tokwa na pinrito na, pero pareho rin ang hiwa. 10 piraso po ito ng maliliit na sariwang hipon. Hiniwa ko po ng maliliit, maglalagay ako. Pwede na kayo hindi maglagay kasi pwede naman kayo maglagay nito O tignan nyo, diles, ilang piraso ng diles kesa hipon, diles. Binibigyan ko kayo ng idea ng pamalit kung ano po ang kanyong ilalagay kung sakasakaling ito po ay gawin yung pang negosyo. Pinagsama-sama na natin. Pagkatapos yung pong pangpadikit, yung harina, konti lang palang ilalagay, hindi marami. Ganon. Mga siguro 3 kutsarita lang. Hindi ko nga pinuno yung kutsara Manood po kayo ng maayos tsaka nyo po siya haluin. Para po hindi parang napakakapal nung ating okoy kapag kaipinrito puro harina. Ganito pala ginagawa. Salamat Kashoni! Si Kashoni nagsabi sa akin, Ron, ganito gawin mo. Tignan nyo nga. Ito po, platito. Nilagyan ko lang ng konting mantika. Isasaling ko. Kaya ako nilagay dito sa tasa para makita nyo ng maayos. Pero dapat po talaga pag o-order, ilalagay nyo na sa platitong ganiriya. Talagang tansyahan lang po. Kung gusto nyo lagyan pa ng konting harina at itlog sa ibabaw, yun. Basta wag masyadong marami at kakapal. Ngayon, mainit nga. Nakita nyo, tinesting ko sa isang maliit na kamote. Tsaka natin dahan-dahang itutulak.
yung ating okoy. Kali pong nagkakahiwa-hiwalay, lagyan lang daw po ng konti sa ibabaw para dumikit ulit. Tapos paliguan ng mainit na mantika kung hindi maraming mantika ang ginagamit nyo katulad ko. Kung gusto nyo idiin-diin na kapag dikit-dikit na, edi mas maigi. O mga 2 minuto ko po itong pinrito. Babaliktayin ko na. Mag-ingat po kayo ha. At mainit, baka kayo mapaknot. Kung gusto niyo ng mas mapula, lutuin niyo pa ng mas matagal. Mga 3 hanggang 4 na minuto ko po itong pinrito para talagang matusta ng ganirya. Patuloyin natin sa mantika ha, nang mawala yung natitirang mantika para lalong lumutong. Alam nyo naman, ang okoy po, lumalamig dapat malutong, hindi parang makapal. O isang beses pa, konting kamote, konting singkamas, ugat ng repolyo, konting tokwa, kinchay. Kung may budget, hipon. Kung wala, diles. Bigyan natin ng butter. Haluin po natin. Isalin natin sa platito. Tulak ulit natin sa platito. Yun. Lagyan pa natin konti sa ibabaw. Babaliktad ko na po. Yun. Mas maganda itong pangalawang ginawa ko. Hanguin na natin at baka masunog naman. Tignan nyo nga yan. Ganyan. Hanguin ko na. Pangatlo. Isa pa. Tignan nyo, buong-buo na. Tsaka tostado na eh. Oh, ang ganda. Tignan nyo. Ito pa. Dito ko na ilalagay. Yan. Subukan natin ha. Isawsaw natin. Sarap eh. Isa pa. Asin ng suka. Kung gusto niyo po ng malasa at malutong na okoy, yung pag lumamig na, malutong pa rin. O sundan niyo po itong recipe na to. Recipe ni Kashoni.